Ilang mga taxi drivers dismayado sa naging sistema ng pamimigay ng fuel subsidy ngayong araw. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo. RMN Live Report! Ngayon sa may tanggapan ng LTFRB kung saan makikita nyo sa aking likuran ang mga pumapasok na mga taxi drivers. Sila yung makakatanggap ng fuel subsidy na nagkakahalaga ng 5,000 pesos dito yan sa Quezon City. Dismayado ang ilang taxi drivers sa naging sistema ng pamimigay ng cash assistance ngayong araw sa tanggapan ng LTFRB at LTO. Lalo na at ang ilan sa kanila ay madaling araw pa lang ay nakapila na. Nabatid na ngayon ang pangalawang araw ng pamimigay na nasabing fuel subsidy na ang pila ay umabot na sa magkabilaan palibot na nasabing mga tanggapan. Pasado alas 7 naman ng umaga nang buksan ang gate para sa mga papasok na mangkukuha ng cash assistance. Ayon kay Armando De Vera, 66 years old, isang taxi driver, mas maganda kung sa kanya-kanyang lugar na lamang nagpamahagi na nasabing subsidy. Total, meron naman umano mga LTO satellite offices para hindi nag-ipon-ipon ang lahat ng mga taxi drivers sa Metro Manila. Parang magulo. Parang yung sistema. Kaya nga para sa akin, mas maganda nga siguro yung city government na lang. Total may LTO naman doon, lahat ng siyod doon na. Para hindi nag-iipon-ipon dito. Para sa city government na lang i-allowed yung mga ganito. Tapos syempre may mga satellite ano naman sila, di ba? Ng portal. Para hindi nag-iipon-ipon na ganito. Siyudad ka ng Taguig, doon ka. Makati. Samantala ay naman kay Noel Beato, 59 years old, isa ring taxi driver, dapat umano na silang unang binigyan ng priority dahil sila ang mas pinakamalakas na gumamit ng gasolina sa ngayon bukod sa mga pampasaherong bus. Kami ma'am ang pinakamalakas gumamit ng gasolina sa ngayon maliban sa mga bus. Kami ngayon ang pinakamalakas. Umaabot kami ng 2.5 maghapon magdamag sa biyahe namin. Pabawiin nyo naman kami, mga sir. Yung mga temporary, inuuna nyo na dapat kami ang ginawa yung priority. Kaugnay nito, tiniyak naman ng LTFRB na tatapusin at walang maiiwan ng mga taxi drivers na hindi makakatanggap na nasabing ayuda na nasa pila. May nakastandby na rin umano ng mga ambulansya sa paligid para rumisponde sa posibleng emergency lalo na at kasabay ng matyagang pagpila na pagkahaba-haba ng mga taxi drivers ay ang posibleng epekto ng init ng panahon sa kanila. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak RMN. RMN Network News!